Sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad gagawin, ang sentro ng pagdiriwang sa anibersaryo ng 1986 EDSA People Power bukas. Kanina may ginawa na rin paggunita sa makasaysayang revolt. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. Sa bispiras ng anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution, nagsagawa ng wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Pinangunahan ito ni dating Pangulong Fidel Ramos na isa sa mga nanguna sa makasaysayang bloodless revolution. Ayon kay Ramos, dapat bigyan ng pagkilala ang mga sundalo at sibilyang buong tapang na ipinaglaban ang kalayaan ng bayan. Buhay pa rin daw ang diwa ng People Power, lalo na nang magtulungan ang buong bansa para sa pagbangon ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Maiiba naman sa nakagawian ng mismong pagdiriwang ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas. Idaraos ito sa mga lugar na binayo ng kalamidad. Iinspeksyonin ni Pangulong Noynoy Aquino ang rehabilitasyon sa mga ito. Isasagawa naman ang salubungan sa Kapitolyo ng Cebu. Ito ang pagsasadula ng pagkikita noon ng mga sundalo at sibilyan sa EDSA Shrine. Kasabay ng pagdiriwang, magkakasa naman daw ng protesta ang ilang vloggers, abogado at ilang media organization tulad ng NUJP at PCIJ. Ito'y bilang pagkontra sa desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang constitutional ang online libel provision ng cybercrime law. Pagsupil daw ito sa malayang pamamahayag, bagay na isa sa may pinaglaban na magkaroon ng pag-aalsa laban sa diktatorya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa tingin ko, ang problema dito talaga, ang libel sa Pilipinas napaka-political ng context. Puro mga politiko ang pangunahin na nagdidemanda sa mga journalists at saka sa mga ilang netizens recent years bago pa tong batas na to dahil sa mga tingin nila'y maanghang o unfair na komentaryo. Paalala naman sa publiko, walang pasok bukas sa mga eskwelahan pero may pasok pa rin sa mga pribado at pampublikong opisina. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.